nandito na naman ako para makipag-checkan sa inyo at ang ikukwento ko naman sa inyo ay ang aming Aqua Planet Adventure ni Maki last December 2019. So dumating na naman tayo sa point kung saan init na init tayo, kating-kating na yung paa natin mag-beach, maglulog sa pool, kaya alam natin na summer na talaga. Kaya lang hindi tayo makakapag-beach ngayon or makakapag-pool kasi nga may COVID-19 outbreak. So isa ako dun sa mga taong may na-cancel na plano for this summer at nakakalungkot naman talaga, pero ganun talaga, mas unahin natin ang safety ng bawat isa. So kaya ako i-share itong aming Aqua Planet Adventure ni Maki nung nakaraan para if ever na gusto nyo maglaboy after COVID-19 outbreak, may consider nyo puntahan din to. So unahin natin, ano ba yung Aqua Planet? So yung Aqua Planet, isa siyang water theme noong February 2018 kung hindi ako nagkakamali, at pumunta kami noong December 2019. So imagine, almost 2 years na siya bago namin siya pinuntahan. So saan ba located tong Aqua Planet? So ito ay matatagpuan sa Clark Freeport Zone sa may Pampanga, bandang north ng Luzon. Open to from 9 AM to 5 PM at walang overnights. So once na nandun ka sa Aqua Planet, madaming bawal as in. So una na dun, bawal yung magdadala ka ng foods and drinks. Hindi pwede. So dun ka lang pwedeng bumili ng food mo and drinks sa loob ng Aqua Planet. Bawal din yung magsuot ng accessories. Kahit anong accessories bawal, ipapatanggal nila yan sa'yo. And strictly, kailangan naka-swimwear ka. So kapag wala kang swimwear, pwede kang bumili doon sa loob. Kaya lang, alam mo na, mahal. Bawal din magdala ng pets, bawal din yung magdadala ka ng sarili mong salbabida, floaters, or kung ano-ano pa. And usually, yung mga attractions nila doon, yung slides nila, bawal kang gumamit ng gadget. As in, kahit mga drones, GoPro, kahit action camera pa yan, bawal talaga. So, madaming bawal. So, ito na nga yung experience namin. So, noong December, nag-iisip kami ni Maki kung saan ba kami pwedeng maglaboy. As in, Christmas getaway man lang kahit a day. At naisip nga namin i-visit tong Aqua Planet. So, 2 days before kaming nagpunta doon, nagpabook na ako sa Klook. So, kagaya nga sabi ko kanina, bago ko nagpunta doon, nagbasa-basa na ako ng kung ano pwedeng tips, guidelines, or kung ano-ano pa na dapat kong malaman bago ko pumunta sa Aqua Planet. So, nalaman ko na once you get there, merong pila for walk-in at merong pila para doon sa mga nagpabook sa Klook. So, sabi ko, para mas hindi hassle, doon na lang ako sa Klook para as in, bibigyan ka na lang nila ng dapat na ibigay nila sa'yo para makapasok ka doon sa entrance. So, nagpabook ako sa Klook. Actually, mas okay pa kasi mas mura. Kaya lang, syempre gagamit ka ng debit card or credit card. Ang advantage naman ng pagpapabook sa Klook is mas mura at may free snacks ka pagdating mo doon. So, yung rates ng Aqua Planet magkaiba. Mas mahal siya kapag weekend at mas mura kapag weekday. So kung ikaw ay walk-in, ang weekday rate nila is 1,050 at ang weekend rate naman nila is 1,280. While kung magpapabook ka sa Klook, ang weekday rate nila is papatak na lang na 1,050 at ang weekend rate naman is 1,180. Tapos, yun nga, sabi ko sa Klook may free snacks ka. So yung snacks na natanggap namin is 6 pieces nuggets, so hindi ako nagkakamali. Soft drinks, malaki din naman, tsaka yung tinatawag nilang Korean ice cream. So, nung nagpunta naman kami doon, naka-private car kami kasi meron naman kami gagamitin. Tsaka nabasa ko din dun sa mga tips na mahirap mag-commute yun. Meron lang silang mga point-to-point buses or vans. Kaya lang medyo hassle yun eh. Kaya mas maganda kung pupunta kayo, mag-grab na lang kayo kung wala kayong private car. Kung may private car na lang, naman kayo, edi at least mas okay. So, magkano yung nagastos namin sa gas? So, papunta doon, from Angono Rizal to Clark, Pampanga, naka 500 pesos kami. Unleaded. So, ganun din ang pa-over 500 pesos. Tapos, binayaran na lang namin yung driver namin. And actually, yung driver namin, hindi niya rin alam kung saan yun. So, gumamit lang kami ng Waze. At successful naman. So, nakarating kami doon, 8:30. Umalis kami sa Angono Rizal ng 5 AM. So, sobrang aga pa. Kaya, naisipan namin pumunta doon sa may Clark Center ata yun. So, doon, nag-almusal muna kami sa Jollibee. So, dinamihan na namin yung kain namin. Para pagdating doon, ready na kami. So, before 9 AM, nakabalik na kami doon. And as expected, mas mabilis kami na i-process kasi nga, nagpabook ako sa Klook. Then, right after that, binigyan kami ng Planet Band, which is yung pinakamahalaga sa lahat. Kasi nandun lahat ng transactions na gagawin mo inside the water theme park. And then, binigyan din nila kami ng voucher for the snack. So, ano ba yung Planet Band? So, yun. So, yung Planet Band, nandyan lahat ng pera mong panggastos inside the water theme park. So, yan yung gagamitin mo pagbili ng pagkain. Kung gusto mong mag-avail ng pictures nila, yan din yung gagamitin mo kapag bibili ka ng mga swimwear mo doon. Kapag bibili ka ng goggles na kung ano-ano man, yan yung gagamitin mo. Kung exist naman yung napaload mo, pwede naman siyang i-refund bago ka umuwi. Doon din sa labas. And yan din yung entrance and exit pass mo. Kung wala yan, hindi ka makakapasok, hindi ka rin makakapag-out. Okay? So yan din yung gagamitin mo sa locker. Yung locker, doon mo itatabi lahat ng gamit mo. Yung locker worth 200 pesos siya at ikiklik mo lang siya. Halimbawa, ito yung locker. Yan, igaganyan mo lang siya. Tapos pagtanggal mo, bukas na siya. Yun lang din yung pan-lock mo. I-press mo yung Planet Band mo doon, tapos okay na, lock na siya. So ganun ka-high-tech yung facilities nila.
So, nung nandun na kami sa loob, sobrang napawaw ako kasi ang ganda, ang linis, ang laki, ang lalaki ng slides, yung attractions, kita mo from everywhere. Kasi ang ganda, ang colorful. Alam mo yun yung feeling na hindi pa man ako nakasakay sa rides nila and attractions. Sabi ko, ay, gustong bumalik dito. Ganun yung naramdaman ko. So, yung Aqua Planet meron siyang dalawang zone, kiddie zone tsaka zone 1. So, doon sa kiddie zone, nandun yung mga pambata. I think 3 lang yung attractions doon and hindi ko naman na-visit kasi hindi naman ako bata. So sa zone 1, ito naman yung pang-adult, yung the rest of the slides and attractions. So ilan lang doon yung tinatawag na spiral slides, octopus racers, aqua loop, yung drop, hurricane slides, super bowl, and sky shuttle. May mga wave pool, boogie bay, at kung ano-ano pa. So lahat yun na-try namin kasi nga ang aga namin nakarating doon, so kunti pa lang yung tao. So yun yung tatandaan nyo, kung gusto nyo ma-maximize yung oras nyo doon sa Aqua Planet, dapat maaga pa lang nakarating na kayo doon kasi yung ibang slides and attractions nila may time lang siyang open. Halimbawa itong attraction na to 8 to 9 AM lang, tapos magre-resume siya 11 to 12 ganun. Pero nung nagpunta kami parang lahat naman ay open nila kasi medyo maraming tao kasi nga yung season yan. Tsaka so one thing na nagustuhan ko dun sa Aqua Planet is bago ka mag-try ng kung anumang slide or attraction na gusto mo, tatanungin ka muna nila may sakit ka ba sa puso, buntis ka ba, ganito ganyan, baka may sakit ka kasi bawal talaga. And isa pa, check ulit nila kung meron kang suot na mga hikaw-hikaw, alahas at kung ano-ano pa. Kailangan lang, ang suot mo lang talaga is yung iyong swimming attire at yung planet band. Okay? So ano pa, titimbangin ka muna nila bago ka payagang pumila dun sa attraction or dun sa slide na gusto mo kasi may mga weight requirements. So hindi pwedeng sobrang bigat, hindi rin pwedeng sobrang gaan kasi nga kailangan safety yung unahin. Meron din mga attractions na 4 to 6 persons yung required. Hindi sila nagpapasakay ng under 4 or under 6. So kailangan 4 kayong sakto. Tapos sabay-sabay nila kayo titimbangin. Dapat ma-meet nyo yung requirement. Ngayon, kami, dalawa lang kami nagpunta dun kaya nag-aantay pa kami ng dalawa din namin pwedeng makasabay para matry namin yung ganung attraction. Pero hindi naman sobrang tagal na maghihintay kasi marami din naman din yung mga dalawa lang. And actually, masaya din kasi mamimit mo yung ibang tao, makipagpintuan ka sa kanila. Kaya lang, yung mga tao doon, puro foreigner, ang sakit sa ilong, nakakadugo talaga. Okay, so isa rin sa mga nagustuhan kong experience doon, nag-Aqua Planet ako, is yung salbabida nila, papaakyat doon sa mga tower. Ikaw yung magdadala ng salbabida na dalawahan. So dalawa kami, tulong-tulong kami ng pagbubuhat ni Maki. Ang bigat, parang na-exercise ako, kaya ang sakit sa katawan. Pero nakaka-enjoy naman. At isa naman sa mga favorite attractions ko is yung Boogie Bay. Katabi siya ng wave pool. Yung wave pool, sobrang laki niyan. May waves siya from minutes to minutes. So limited lang, hindi siya magdamag baghapon na may waves. So doon naman sa Boogie Bay, mas extreme siya ng wave pool. Medyo mas maliit siya compared dun sa wave pool. Pero dito, sobrang extreme at needed talaga na gumamit ka ng floater. Hindi ka nila iaalaw na pumunta dun sa Boogie Bay kung hindi ka magdadala ng floater. Pero yung floater, nandun lang din naman sa gilid. Kailangan mo lang kunin bago ka pumunta dun. So, dito sa Boogie Bay, kapag pagod na kami sa pag-slide, slide na kung ano-ano, ito yung parang pahingahan namin. Pero actually, hindi siya pahingahan kasi mas matindi pa nga yung pagod dito kasi nakakapagod yung kokontrolin mo yung waves para lang makapunta dun sa dulo tapos magpapaan ka na naman, pabalik-balik. Pero sobrang nakaka-enjoy. Parang dito nga rin atak ng itim ng bongga. Sa drop tower, meron siyang metal sa may bra niya. So, bawal din yung may metal sa swimwear attire mo. So, ang ginawa dun sa metal sa bra niya, parang pinaikutan ng masking tape. Tapos yun, para lang ma-allow siya na makapag-try ng drop tower. So dun pa lang alam mo ng sobrang higpit ng Aqua Planet. Pero I think that is good kasi alam mong safety first mo yung uunahin nila. So inside the water theme park, maraming tables and chairs dun kung saan pwede ka magpahinga. Pwede ka magpabalik-balik sa locker mo. Kung may kukunin ka, kung may babalik ka, pwede anytime. Kaya lang, ang problema, kung gusto mong kumain, kapag nakaramdam ka ng gutom, gusto mong kumain sa labas, hindi pwede. Hindi ka pwedeng
lumabas, pumasok dun sa mismong water theme park. Isang beses ka lang pwede pumasok for the whole day at isang beses ka lang pwede lumabas. So meaning kasi kapag nagutom ka ng bandang alas 12, alauna at lumabas ka, wala na, hindi ka na makakapasok, hindi mo na ma-enjoy hanggang alas 5 ng hapon. So ganun sila kahigpit. Kaya kailangan pagpasok mo pa lang sa water theme park, dala mo na lahat, wala ka nang nakalimutan, tuwalya mo, pamalit na damit, sabon at kung ano pa. Alam niyo, nung pagpunta ko ng Aqua Planet, sobrang naging thankful ako na may ganun sa Pilipinas kasi sobrang ganda, sobrang laki, ang gaganda ng slides, sobrang colorful ng mga slides nila, okay yung attractions nila, sobrang enjoyable at napakalinis. Tapos ang ganda rin ng facilities nila, napaka-high-tech, masarap naman yung pagkain. Tapos pagpunta mo dun sa may comfort room nila, dun sa may shower room, ang ganda, ang dami, alam mo hindi mo na kailangan pumila kasi sobrang laki ng kanilang shower room sa babae. Pero siguro ganun din naman sa lalaki, kaya lang ayoko lang dun sa shower room nila. Hindi pinto talagang yung curtain lang, which is medyo na-OC ako, pero puro babae lang naman kayo dun, kaya okay lang. Kung marami naman kayong pupunta doon, meron namang mga room rentals kung nag-aalangan kayo sa locker at kung gusto nyo talaga ng private place, mapahingahan nyo kapag nag-slide kayo. Meron doon 3,000 to 5,000 pesos ata per room or cabana. Meron namang mga attraction na may kukuha ng picture for you, and then yung picture, pwede mo siyang puntahan dun sa photo booth bago ka umuwi or kung kailan man siya maging available. Yan, so ito yung lagayan ng pictures na in-avail namin at medyo may kamahalan siya. Pero okay lang kasi sabi ko nga minsan lang naman, so ito siya. Ayan, parang naka-photo album. So, apat, hindi ko matandaan kung magkano isa kasi si Maki yung nagbayad. Pero yung pag nag-avail ka ata ng 4 o ng 3, makuha mo na rin yung ibang soft copies. Kaya nakuha namin lahat ng soft copies, pati na rin yung kasama namin yung mga nakasabay namin sa rides and attractions sa mga foreigner at kung sino-sino pa. So, ito. Yan. Or pakita ko na lang siguro. Yan, so 4. Medyo mahal pero worth it naman. So, kung mapapansin nyo, mahal-mahal ng entrance fee. Ang mahal ng magagastos mo papunta doon, lalo na kung wala kang private car. Mahal talaga, pero sobrang worth it. As in, overall thoughts, wala. Sobrang nakaka-speechless. Ang galing niya talaga. Alam mo yung feeling na babalik-balikan mo sa lugar. Ito yung lalo na kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng attraction. Kakaiba kasi usually, ang napupuntahan lang naman natin mga theme parks is yung EK, Star City, Sky Ranch. Ito kakaiba kasi water theme park siya. So, ito na lahat nung pwede kong i-share sa inyo about our Aqua Planet adventure kasi ilang months na rin naman yung nagdaan. And again, kung nagpaplano kayo ng adventure trip after COVID outbreak, please, consider niyo pumunta sa Aqua Planet, lalo na kung kayo ay adventurous, kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng experiences, sobrang worth it na magagastos niyo at sobrang worth it na pupunta niyo dun kahit malayo.